The Three Little Angels. Kabanata 6. Humingi ng tawad. Gusto niyang bumalik ako at humingi ng tawad kay Willow. Ngumisi si Maisie at diretsong tumingin sa kanya. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Out of Nolan's expectation, hindi lang ang babaeng ito ang mapangahas at mabangis, ngunit napakatigas din ng ulo niya. Nininigas ang kanyang mukha. Kung ikaw huwag humingi ng tawad, mawawala ang pangalan ni Zora sa larangan ng fashion at alahas bukas. Ayaw niyang mahirapan siya noong una, ngunit itinuring na kanya si Willow tagapagligtas ng buhay. Siya ay na-set up 6 na taon na ang nakakaraan sa gabing iyon kung hindi kanya. Bagamat wala siyang nararamdaman para kay Willow, iniingatan pa rin niya ito sa tabi niya nitong ilang taon at natutugunan ang kanyang materialistikong mga pangangailangan walang pasubali. Ang Vanna Jewelry ay talagang nasa isang downturn sa mga taon, at iyon ang dahilan kung bakit siya magbabayad ng $150 million para kunin si Zora sa ngalan niya. Alam niyang may kasalanan si Willow sa pagsampal sa kanya noong una, kaya't makukuha niya ito Willow para humingi ng tawad sa kanya. Wala siyang pakialam kung paano nila lulutasin ang isyong ito ng pribado, ngunit hindi niya magawa payagan ang sino mang ibang babae na gumawa ng isang hakbang sa Willow sa harap niya. Sumakit ang kamay ni Maisie na parang na-dislocate. Kanya lumuluha ang mga mata, gayunpaman, hindi siya magpapatak kahit isang patak ng luha sa kanyang harapan kaaway sa kabila ng kanyang mga hinaing. Wala akong ginawang masama. Hindi ako hihingi ng tawad. Nang makitang napakatigas pa rin ang kanyang ugali, ngumuso si Nolan. Kasama ang mga Goldman impluwensya sa mga lupo ng negosyo, hindi lamang sisikat ang iyong reputasyon Slakova, ngunit hindi na rin maririnig ng mga tao ng Staslo ang pangalan ng Zora. Sigurado ka bang gusto mo pa ring gawin iyon? Ang mga Goldman. Tuldok-tuldok kudlit. Nagngangalit ang mga ngipin ni Maisie. Nag-iisip ako kung paano magkakaroon ng kakayahan ang lalaking ito na banta ako. Ito galing pala siya sa Goldmans. Si Maisie ay hindi natatakot na ipagbawal o ihiwalay sa bukid, ngunit ang kanyang mga anak kailangan pa ring mag-aral sa Baseburg, at kailangan niyang makuha muli ang Vanna alahas. Dapat kong tiisin ang gayong maliit na pag-urong para sa kapakanan ng mas malaking pamamaraan. Hindi ko na kailangang makipagtawaran sa napakaliit na kahihiyan dito lalaki. Hayaan mo muna ako. Binitawan ni Nolan ang pagkakahawak at sinulyapan siya. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Hindi ba ito ay isang paghingi ng tawad? Nagtaas ng kilay si Maisie, tumalikod, at naglakad palabas ng hagdanan. Lumapit siya kay Willow nang bumalik siya sa opisina, at ang matengkad na mapupulang labi binuksan at isinara sa isang segundo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi inaasahan ni Willow na hihingi ng tawad si Maisie, ngunit alam niya na dapat si Nolan ay kumilos para sa kanya. Nakaramdam siya ng sobrang kasiyahan sa kaibuturan ngunit magalang na ngumiti sa ibabaw. Okay lang, tungkol sa kontrata. Sinulyapan ni Maisie ang lalaking nakatayo sa labas ng pinto at pinirmahan ang kontrata sa isang panulat. Gayunpaman, walang nakakita sa bahagyang kurbada ng kanyang bibig. Napilitan akong bumalik sa Vanna Jewelry nang walang anumang laban kahit na iginiit ko na ayaw kong gawin ito. Tuturuan ko sila ng magandang aral tungkol sa ibig sabihin ng pag-aalaga ng ahas sa kanilang dibdib mula ngayon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang panulat at agad na umalis nang hindi na lumilikha ng kahit anong paghalo pagkatapos pirmahan ang kontrata. Lumapit si Nolan sa mesa, kinuha ang kontrata, at sinilip ito habang naglalakad si Willow sa gilid niya. Nolan, maraming salamat. Huwag kang makipag-ugnayan sa kanya ng mag-isa. Mahina ang tono ni Nolan.
Saka siya umalis kasama ang kanyang personal assistant matapos ibaba ang kontrata. Kinuha ni Willow ang kontrata ng may pagtatagumpay na tingin pagkaalis ni Nolan. Maisie Vanderbilt, mamamatay ka pa rin sa aking mga kamay sa huli. Ang isang Maybach ay nakapark mismo sa harap ng pasukan, at ang personal ni Nolan katulong, si Quincy Lawson, ang nagbukas ng pinto ng kotse para sa kanya. Tanong agad ni Nolan pagkasakay sa sasakyan. Nakuha mo ba lahat ng impormasyon na hinihingi ko? Tumango si Quincy, tumalikod, at inabot sa kanya ang isang tablet. Sir, nakasave na lahat dito. Tinapik ni Nolan ang screen para tingnan ang impormasyon, ngunit nasa kanya ang atensyon na kunan ng Maisie Vanderbilt na sumakop sa buong hanay ng pangalan. At ang address na nakita sa kanyang ID ay eksaktong address ng mga Vanderbilts. Bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata. Sa Black Gold Group, si Daisy at Waylon ay nakatayo sa labas ng pasukan at tumangala sa iconic na ito gusali na mukhang lubhang karapat-dapat na maging pinakamalaking kumpanya sa Baseburg. Naglakad ang dalawang Rugrats sa lobby habang nasa loob ang mga mukhang matalinong lalaki at babae minadali ang mga suit. Ang iba ay may hawak na mga dokumento habang ang iba ay tumatanggap mga dayuhang kliyente sa iba't ibang wika. Ang dalawang maliliit na figure ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa gitna ng abalang ito eksena. Napansin ng ginang sa front desk ang dalawang cute na bata kaya humakbang siya magalang at nagtanong na may malumanay na saloobin, "Hi there, cutie pies. Sino ka naghahanap ng?" Kinuha ni Daisy ang kanyang personal na impormasyon mula sa kanyang maliit na yellow duck backpack at sagot ng pambata niyang boses, "Miss, we've been selected as the endorsers of the tatak na iyong faces. Sinabi sa amin ng lalaki sa pasukan na pumunta dito para sa isang audition." Halos himatayan ang receptionist nang marinig ang napakagandang boses. "Pagkatapos hindi ka ba dinala ng mga magulang mo dito?" Agad namang sumagot si Waylon. "Ayaw naming makaabala kay mommy. Kaya natin ating sarili." "Wow, ang bait niyong dalawa. Sige, ihahatid na kita dyan ngayon." "Salamat, Miss Beautiful." Yumuko ang dalawang Rugrat at nagpasalamat sa receptionist. Tinawakan ng receptionist ang maliliit nilang kamay at inilakad sila patungo sa studio. Ang iyong faces ay isang marangyang tatak ng damit ng mga bata sa ilalim ng Black Gold grupo. Talagang nagpaplano itong mag-recruit ng dalawang batang modelo na napaka-photogenic at hindi natatakot na maging spotlight upang maging kanilang mga tagapagsalita. Dinala sila ng receptionist sa labas ng studio. Bilang karagdagan sa mga damit hanger, mayroon ding ilang camera at background board sa studio. Maraming bata ang pumasok at lumabas ng studio para sa audition habang sila ay naghihintay ng kanilang turn. Tila isang babaeng nasa katanghaliang gulang na mukhang mabagsik, na napakadesente ang pananamit hindi nasisiyahan sa mga resulta ng lahat ng mga larawan at nawala siya kalmado saglit. "Paano ko kukunan ito? Dapat silang maging photogenic. Naiintindihan mo ba ako? Sis, Nova, itong dalawang bata don't bother me." May sasabihin pa sana si Nova Daniel nang siya biglang nakita ang dalawang bata na nakatayo sa tabi ng receptionist. Nagulat siya, baka sa matinding gulat ang ekspresyon niya. Panay ang titig niya silang dalawa. Paano magkahawig ang dalawang batang ito kay Mr. Goldman? Kabanata 7, Madam Beautiful, nandito kami para mag-audition. Itinaas ni Daisy ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata maaliwalas na parang isang bituin ang nakatago sa bawat isa sa kanila. Huminga ng malalim si Nova at pinakalma ang tumitibok na puso. Paano ang gayong kaibig-ibig at kaibig-ibig na mga bata ay pag-aari ni Mr. Goldman?
Ayon sa pagkakakilala ko kay Mr. Goldman, there's no way that he sana'y makapagsilang ng napakagandang mga bata. Lumuhod siya at hinimas ang maliliit nilang ulo. Ano ang iyong mga pangalan? Ang pangalan ko ay Daisy. Ang pangalan ko ay Waylon. Sabay na sagot ng dalawang Rugrat. Nabighani si Nova sa kanilang cuteness. Isinasantabi ang kanilang kaguwapuhan, napakaganda rin nilang tingnan. Kung sila ay ilagay sa harap ng kamera. Nakabawi si Nova sa kanyang ulirat, bumangon, at sumigaw sa mga tauhan sa kanyang paligid, kayo, bilisan niyo. Dalhin ang dalawang maliliit na modelong ito at magsuot ng ilang damit sila. Hindi na siya makapaghintay na makita ang mga resulta. Kuminto ang Maybach sa gilid ng kalsada sa harap ng Black Gold Tower. Tinanong ng driver ang lahat ng mga bodyguard na naghihintay sa pasukan upang itulak ang nakapaligid na mga tao sa gilid at bumuo ng dalawang maayos na hanay. Bumaba ng sasakyan si Nolan at dirdiretsong naglakad papasok sa lobby gamit ang mahahabang paa. Sa kabilang panig ng punong tanggapan, si Nova, na kumuha ng ilang set ng mga larawan, nagpadala ng dalawa sa mga larawang kinunan kay Quincy nang hindi binibigyan ng anumang touch-up ang mga larawan. Bumagal si Quincy, kinuha ang telepono sa kanyang bulsa, at sinulyapan ito. Mukha siyang nabigla at pinalaki ang larawan dahil sa pagtataka. Mabilis na naabutan ni Quincy si Nolan. Ginoo, Goldman. Anong problema? Naglakad si Nolan patungo sa elevator na nakatuon sa kanya bilang ang pinindot ng security guard ang button para buksan ang elevator. Saka siya pumasok sa elevator habang inabot ni Quincy ang phone niya. Dapat mong tingnan ito, tiningnan ni Nolan ang screen ng telepono at nanlabo ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa mga importanteng bagay, halos hindi niya itutuon ang tingin sa screen mas mahaba sa 1 minuto. Gayunpaman, nakatitig siya sa screen ng 3 buong minuto sa pagkakataong ito. Si Nova Daniel ang nagpadala sa akin ng mga larawang ito. Ang departamento ng pag-endorso ng tatak ng natagpuan ng Young Faces, ang dalawang maliliit na modelong ito, at medyo kamukha sa iyo Mr. Goldman kung titingnang mabuti, ang mga mata ng batang lalaki ay eksaktong kapareho ng sa mga mata Nolan. Halos magkahawig ang mukha ng dalawang bata sa kanya, lalo na yung boy. Napakunot ang noo ni Nolan at ibinalik sa kanya ang telepono. Nasaan ang dalawang bata ngayon? Dapat nasa studio pa rin sila. Diretsong pinindot ni Nolan ang floor number para mapunta ang sarili sa sahig kung saan ang naganap ang pamamaril. Sa hindi malamang dahilan, gusto niyang makita ang dalawang bata. Nakaupo sa harap ng computer, sinalakay ni Colton ang control center ng Black Gold at binabantayan ang pagbabantay sa buong Black Gold Tower. Pinindot niya ang screen para mag-zoom in, nakita si Nolan na naglalakad patungo sa photography department at tinatawag na Waylon. Nag-vibrate ang smartwatch na suot ni Waylon kaya naglakad siya sa gilid tahimik at sinagot ang tawag. Colton, kamusta? Naparito si Nolan para hanapin kayong dalawa ngayon. Pumunta ka at lumapit kay Daisy kanya. Tandaan na kunin ang kanyang buhok, sige. Lumapit si Waylon kay Daisy at bumulong sa tenga niya pagkatapos ay end ang tawag. Ang bulong pagkatapos ay tumango si Daisy habang sinasabing, Roger, that umupo si Colton sa harap ng computer at tumawa. Hindi maaaring asahan ng isang tao na makamit ang anumang bagay kung wala silang panganib. Makikilala natin kung si Nolan Goldman ang daddy namin o hindi pagkatapos naming mahawakan ang buhok niya para sa pagpapatunay ng DNA. Malalaman na natin ang lahat. Lumabas si Nolan sa labas ng filming department at binati siya ni Nova ng malapad na ngisi. Ginoo, Goldman, bakit ka nandito? Putol ni Quincy bago pa maibuka ni Nolan ang kanyang bibig.
Nasaan ang dalawang maliit mga modelo ang mga modelo? Nandyan sila tinuro ni Nova ang direksyon ng dalawa mga Rugrats ang dalawang maliliit na Rugrat ay umaapak sa upuan at tumitingin sa lente ng camera na parang curious na curious sila. Naglakad si Nolan palapit sa kanilang dalawa. Daisy, Waylon, tawag ni Nova sa kanilang dalawa at ang dalawang bata ay lumingon lamang para makita si Nolan na nakatayo sa likuran nila. Pareho silang nagtaas ng ulo at nakipagpalitan ng tingin kay Nolan. Pati si Waylon nakatayo sa harap ni Daisy nang hindi malay pinoprotektahan siya ng mapagbantay na ekspresyon. Ang kanyang hitsura ay eksaktong kapareho ng kay Nolan nang siya ay nakasimangot. Sino ka? Itinuro ni Waylon ang isang tanong na alam na niya sagot ni Nolan habang titig na titig sa kanya. Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Kung gayon sino ka? Iyon ba ang iyong negosyo? Sina Quincy at Nova ay pinagpapawisan sa kanilang mga noo. Hindi ba ang batang ito ay medyo matapang at matigas? Kinatak ni Daisy ang laylayan ng sulok ng damit ni Waylon na nagkukunwaring napaka natatakot. Waylon, gusto ko nang umuwi. Tinimas ni Waylon ang kanyang maliit na ulo para aliwin siya. Huwag kang matakot, nandito ako. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa ilalim ng mga mata ni Nolan. Do I look too fierce and intimidating? Iniisip ba ng batang ito na lumalapit ako sila na may lihim na motibo? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Nasaan ang mga magulang mo? Pinalambot niya ang tono niya at saloobin. Nagulat sina Quincy at Nova nang makita nila ang malambot at malumanay na boses ni Nolan unang beses. Mahinang sagot ni Daisy, busy ang mommy namin at hindi namin alam kung nasaan ang daddy namin ay. Malalim ang iniisip ni Nolan habang si Daisy ay biglang umakbay sa kanya at nag-inat ilabas ang kanyang mga braso. Ginoo! Handsome, gusto ko ng yakap. Nagulat ang lahat ng naroroon. Ang batang ito ay talagang may lakas ng loob na tanungin si Nolan dalhin mo siya. Tandang pananong, sinadya ni Waylon si Daisy. Daisy, sabi ni Mommy wag daw natin hayaan dinadala tayo ng mga estranghero. Aagawin tayo kung gagawin natin iyon. Pero, hindi naman siya mukhang masamang tao, di ba? Ang maliit at malambot na katawan ni Daisy ay itinaas sa ere nang matapos niyang sabihin kaya. Napatulala na naman ang lahat. Pinulupot ni Daisy ang kanyang mga braso sa leeg ni Nolan at tinitigan siya sa kanyang malaking cute mata. Ginoo, handsome, ang ganda ng mga mata mo gaya ng kapatid ko. Hindi kailanman sinubukan ni Nolan na kargahan ang isang bata kaya ang yakap na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi pa nagagawa karanasan. Itong batang babae, may hawig nga siya. Ano ang pangalan ng mommy mo? Kabanata 8. Sinabi sa amin ni mommy na masasabi lang namin sa sino mang magtatanong ng kanyang pangalan na si mommy ay siya maharlikang kamahalan. Kumagik-gik si Daisy. Hindi napigilan ni Nova ang mapatawa ngunit mabilis niya itong pinigilan. Haha, hindi ba masyadong kaibig-ibig ang dalawang kalabasa na ito? Anong klaseng ina meron tinuturoan ba sila sa lahat ng ito? Lumayo ang tingin ni Nolan at sinulyapan niya si Waylon na kamukha niya kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Willow ay ang tanging tao na natulog sa kanya sa nakaraan, kailangan niyang magtaka kung siya ba ang ama ng dalawang batang ito. Napatingin si Daisy sa kanyang relo at sinabing Mr. Handsome, kailangan na nating umuwi. Kung hindi, magsisimulang mag-alala ang Her Royal Highness. Ibinaba siya ni Nolan tumalikod, at sinabi kay Quincy, ipadala mo ang dalawang batang ito pabalik. Saglit na natigilan si Quincy at saka tumango. Opo, Ginoo. Mr. Handsome.
Kumaway si Daisy kay Nolan, hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid, at umalis ng studio kasama si Quincy. Sa sandaling lumabas siya, ipinakita niya kay Waylon ang isang hibla ng buhok na matagumpay. Kinayla ni Daisy ang laylayan ng damit ni Quincy habang palabas sila ng entrance ng ang gusali. "Sir, may sakit po ang mommy namin and she's in the hospital. Pwede mo ba kaming ihatid ang ospital?" Natigilan si Quincy. Bulalas niya sa loob-loob na ang dalawang batang ito talaga medyo nag-iisip. "Okay, sumakay ka na sa kotse." Sa Seaview Villa, umuwi si Maisie ngunit nakita lamang niya si Colton na nagsasanay ng piano ng mag-isa. Tumingin siya sa paligid. Nasaan sina Daisy at Waylon? Sumagot si Colton, lumabas sina Wayne at Daisy para mag-apply na maging bata mga modelo. Kasama nila si Ninang. Inilapag ni Maisie ang kanyang bag sa sofa at natigilan sa narinig niyang sagot. Nag-a-apply para maging child model. Oo, sinabi nila na nagsusumikap ka para kumita ng pera at gusto nila upang ibahagi ang pasanin. Lumapit si Maisie sa kanyang tabi at hinimas ang kanyang maliit na ulo. Si Colton ay labis na iinis at nagreklamo, "Mommy, huwag mong guluhin ang buhok ko." Oh, galit ba ang ating batang henyo sa musika tungkol dito? Si Colton ay namumungay ang kanyang mga pisngi. "Colton, kayong tatlo ay hindi kailangang magbahagi ng pasanin sa akin. Kaya pang magpalaki ni mommy at suportahan kayong tatlo." Sa nakikitang lahat ng kanyang mga anak ay matino, Maisie medyo na-guilty. "Hindi po, mommy. Nagtrabaho ka ng husto, at hindi namin maaaring balewalain iyon. Sa pamamagitan ng paraan, mommy, naka-enroll na ako sa Royal Academy of Music of Slekova. Ikaw huwag mag-alala tungkol sa tuition. Nasa akin ang pera. At maghintay hanggang makakuha ako ng scholarship. Maaari mong ipadala sina Waylon at Daisy sa mga internasyonal na paaralan upang pag-aralan. Mommy, dapat mo lang gawin kung ano ang gagawin mo gustong gawin." Napaluha si Maisie. Napakaganda ng aking munting Beethoven. Alam na niya ngayon kung paano kumita ng tuition para sa kapatid niya. Natuklasan lamang niya na si Colton ay may ganoong talento sa huling yugto ng kanyang pagkabata. Ang Newlander Music Academy sa Staslow ay gumawa pa ng isang exception at gusto siyang i-recruit, ngunit hindi niya ito ipinadala doon dahil siya ay nag-aalala na siya ay masyadong bata. Gayunpaman, si Colton ay 5 taong gulang na ngayon. Kahit na gusto niyang maghintay hanggang sa kanya ay 6 na taong gulang bago sila ipadala sa mga paaralan, mahilig si Colton sa musika at may magagandang marka. Kaya hindi niya kayang sirain ang mga pangarap ng kanyang mga anak. "Mommy, Your Royal Highness, bumalik na kami." Umuwi si Daisy kasama si Waylon at sinalubong ni Maisie ang dalawang tumatakbo ragrat sa kanyang mga bisig. "Sinabi sa akin ni Colton na pumunta kayong dalawa para sa isang audition. Aha, at napili kami. Hindi ba tayo kamangha-mangha?" Napakurap-kurap si Daisy bulalas. Tinalikan sila ni Maisie sa cheeks. "Magaling kayong lahat. Ngayon bigyan mo ng oras si mommy. Pupunta si mommy at ipagluluto ka." Gaano man kasama ang kanyang kalooban, ito ay palaging nagwawala kapag siya ay kaharap itong tatlong bata. Nagsama-sama ang tatlong ragrat nang pumasok si Maisie sa kusina at si Colton nagtanong sa mahinang boses, "Paano nangyari?" Sumagot kaagad si Waylon, "Huwag kang mag-alala, dinala ito sa ospital isang pagsusuri. Aabutin ng 2 araw bago lumabas ang mga resulta." Muling tinapik ni Daisy ang kanyang dibdib. "Palagi itong hindi ligtas kapag kumilos ako. Sa Vanderbilt Manor, anong sinabi mo? Designer Zora is that beat Senador Maisie."
Walang magawa si Layla ngunit napangiti nang marinig niya ang reklamo ng kanyang anak. Hindi lang bumalik ang beat senador na iyon sa kanyang sariling bansa, ngunit siya rin ang kilalang taga-disenyo na si Zora. At siya rin ang taong kinuha ni Mr. Goldman mula sa ibang bansa na may napakataas na sweldo para matulungan ang aking anak na babae na iligtas ang Vane Jewelry. Yung anak ko ang pumalit sa beat senador na iyon bilang babae mula 6 na taon na ang nakakaraan. Kung malalaman ng beat senador na iyon ang katotohanan na si Mr. Goldman ang lalaking iyon natulog sa 6 na taon na ang nakalilipas, hindi ba niya inaaway siya ng aking anak na babae? Inay, ano ang dapat kong gawin? Labis na nag-aalala si Willow. Malamig na itinaas ang sulok ng labi ni Layla. Paano kung siya si Zora? Huwag kalimutan na mayroon kang G. Goldman bilang iyong sukdulang unan. Hindi siya maglalakas loob lumikha ng anumang paghalo kapag si Mr. Goldman ay nasa paligid. Nga pala, dahil bumalik na ang beat senador sa Slakova, kailangan mong gumawa mga pag-unlad kasama si G. Goldman. Pinakamainam na mabuntis o isang katulad nito. Magiging Mrs. Goldman ka basta't mabuntis mo ang kanyang anak. Kapag nagsasalita tungkol sa pagbubuntis, ang mga talukap ng mata ni Willow ay lumuwag. Pero Mr. ni hindi man lang ako ginalaw ni Goldman sa nakalipas na 6 na taon. Gusto ko rin matouch, but the thing is I need him to cooperate with me. Sa pagtingin sa inosenteng pag-iisip ng kanyang anak, nag-aalalang sinabi ni Layla, "Gago ka ba? Hanggang kailan mo balak maghintay kung gusto mong maghintay na siya ang magkusa ipagpatuloy mo ito? Ikaw ang dapat gumawa ng inisyatiba. Ilang lalaki mayroon ba sa mundo na makakalaban sa gayong mga tukso?" Nagulat si Willow ng ilang segundo matapos ituro iyon ng kanyang ina. Di ako naglakas loob na kumilos ng masyadong mapangahas dahil hindi man lang ako ginalaw ni Nolan sa buong nakalipas na 6 na taon. Pero tama si inay. Ako dapat ang kukuha ang kusa. Saka siya ngumiti ng nakakahiya. Inay, alam ko na ngayon. Kabanata 9. Kinabukasan, sa Vane Jewelry, naupo si Maisie sa sarili niyang opisina habang pinag-iisipan ang mga disenyo ng alahas ng kumpanya, mga koleksyon sa paglipas ng mga taon at itinapon ang mga file sa desk. Nasaan ang lahat pagkamalikhain? Sa nakikita ko, hindi nila alam ang kahulugan ng salita disenyo. Lahat ba ng alahas na pinaggastos ng Vane Jewelry paggawa sa paglipas ng mga taon doon upang mabuo lamang ang bilang? Mukhang nahihiya ang mga staff na nakatayo sa opisina. Miss Zora, direktor, sinabi ni Vanderbilt na ang lahat ng mga bagong disenyo ay dapat lamang sumunod sa orihinal na disenyo ni Vane konsepto. Nakasandal si Maisie sa upuan habang naka-cross arms at ngumiti. Ano ang orihinal na konsepto ng disenyo na sinusunod mo? Itinaas niya ang database ng mga larawan at alahas. Ang mga ito ay ganap hindi mahalata na basura kapag ipinakita mo sila sa industriya ng fashion at alahas. Talagang may kakayahan si Direk Vanderbilt, ha? Pinaalis niya ang lahat ng mga elite sa disenyo departamento pagkatapos maupo sa opisina. At nang wala man lang magawa si Vane ng sarili nitong mga produkto, maaari lamang niyang ibenta ang mga tira mula sa ibang mga kumpanya. Siya hindi maaaring mawala ng pera tulad ng isang propesyonal. Tumigil sa pagsasalita ang clerk. Tumayo si Maisie at sinabing, "Dalhin mo ako sa bodega ng hilaw na materyales." Sige. Tumango ang clerk. Naglakad si Maisie at ang clerk patungo sa bodega ng hilaw na materyales at nangyari bumangga sa isang lalaki na ayaw niyang makita sa entrance ng elevator. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan nang makitang hindi niya ito pinansin, at lumingon siya. Hindi mo bababatiin ang isang tao kapag nakita mo sila.
Tumigil si Maisie at naisip na siya ay isang tao na kayang bayaran ang $150 million kung tutuusin. Kaya nagngangalit siya, tumalikod, at mahinang ngumiti. Oo, ito ay ikinagagalak kitang makita, Mr. Goldman. Saan ka pupunta, Miss Vanderbilt? Napatulala si Maisie. Talagang alam niya na ako ay isang Vanderbilt. Lumapit si Nolan sa kanya. Saan ka pupunta? Ang lalaking ito ay talagang napakawalang galang. Ngumisi si Maisie. Bakit nagtatanong? Dapat ba akong humingi ng pahintulot mo sa tuwing pupunta ako sa bodega ng hilaw na materyales, Mr. Goldman? Ang lalaki ni Willow ay medyo nagko-control ha. Great, gusto ko ring malaman kung ano ang matutuklasan mo kapag nakarating ka na sa hilaw bodega ng materyal. Natigilan si Maisie. Ang bodega ng hilaw na materyales ay isang lugar kung saan ginagamit ang mga ores at hilaw na materyales sa paggawa ng mga alahas ay inimbak. Nang binuksan ng babaeng staff ang ilaw, makikita ang mga kahon na nakasalansan sa mga sulok ng malaking bodega, at ang magaspang mga diamante na hindi naputol ay inilagay sa mga istant sa mesa. May cutting machine sa mesa, at kumpleto ang lahat ng materyales. Naglakad si Maisie sa stand, kumuha ng mineral, at pinagmasdan itong mabuti. Siya noon dinala ang gemstone at lumipat patungo sa cutting machine. Naalarma ang babaeng clerk at nagmamadaling nagtanong, Miss Zora, ano ka ba ginagawa? Hindi sumagot si Maisie. Sa halip, ginamit niya ang makina para putulin ang magaspang na brilyante bukas, at napansin niya ang isang bagay sa sandaling makapasok siya sa isa sa mga mineral. Wow! Nakuha pa ni Vanna ang falsification ng gemstones ngayon. Maisie kinuha ang hiwa na magaspang na brilyante at naglakad papunta sa babaeng clerk. Sino sasama bayad sa bodega ng hilaw na materyales? Kinakabahang sumagot ang clerk, si Direktor Chester iyon. Lumamlam ang ekspresyon ni Maisie. Pakiusapan si Direk Chester na puntahan ako kaagad. Lumapit si Nolan sa pinutol na magaspang na brilyante at tinakbo ang bato sa singsing na iyon nasa hintuturo niya. Isang mababaw ngunit halatang gasgas ang makikita dito ibabaw. Lumapit sa kanya si Maisie na naka-cross arms, nagtaas ng kilay, at ngumisi. Ginoo Goldman, ito ang kumpanya ng iyong kasintahan pagkatapos ng lahat, kaya hindi ka pupunta gumawa ng isang bagay tungkol sa paghahalo ng mga batong hiyas nito. Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata, lumingon, at tinitigan siya. Hindi ba ito rin ang kumpanyang itinatag ng iyong ina? Sa sandaling nabanggit ang katotohanan ito, ang mga sulok ng labi ni Maisie ay tumigas. Ang paggawa ng isang malaking kaguluhan dito ay hindi rin makakabuti sa iyo. Resolbahin mo na lang ng pribado. Bahagyang nagpatuloy siya. Resolve ito ng pribado. Approve na siguro ang pagkuha nitong batch ng magaspang na brilyante ni Willow. Ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, ang halaga ng tunay na magaspang diamante produkto ay lubhang mataas, ngunit ang halaga ng semi-pinaghalo magaspang napakababa ng mga diamante. Hahayaan ko itong mag-slide kung walang alam si Willow tungkol dito, ngunit hindi ako uupo at panoorin kung bumili siya ng isang batch ng mga semi-adulterated rough diamonds lang dahil hindi niya kayang bayaran ang mataas na halaga. Kung si Willow talaga, wala siyang alam tungkol sa alahas, kaya excusable na siya niloko. Nilainggan ni Nolan si Maisie at sinabing may tonong walang pakialam, huwag gumawa ng conclusion kaya casual kung hindi mo pa nakuha sa ilalim ng ito issue. Napangiti si Maisie sa loob. Medyo kamukha niya si Wayland kapag sinusubukan niya bigyang katwiran ang isang pagkakamali. Sandali, ano ang iniisip ko? Nandito na si Director Chester. Dinala ng babaeng clerk si Director Chester sa bodega.
Si Direk Chester ay kumpiyansa pa ring nakikipag-usap sa clerk noong una, ngunit sa kanya agad na nagbago ang ekspresyon nang makita niya si Nolan. Ginoo. Gold. Mr. Goldman, bakit ka nandito? Lumingon ang mukha ni Direk Chester mapatla. Lumapit si Nolan sa kanya. Ano ang nangyari sa mga adulterated na magaspang na diamante? Nagsimulang pagpawisan si Direk Chester sa kanyang noo. Crap, ang mga magaspang na brilyante na ito ay binili lahat ayon kay Miss Vanderbilt mga order. Kung ito ay malalaman kahit na palakihin ko si Miss Vanderbilt, siya ang kalaguyo ni Mr. Goldman. Ako ang magiging isa lang ang masisira kapag nabunyag na. Ito, hindi ako ang orihinal na taong responsable para sa batch ng ors na ito. Direktor si Zaleski, na nagbitiw, ay ang taong namamahala sa mga ors na ito. Hindi ko alam na ang mga magaspang na batong ito ay hinaluan. Yung tao, nag-resign pa rin. May lalagay ko lang siya bilang scapegoat. Nagsisinungaling ka. Iginiit ni Maisie at saka marahas na tanong, Vanna had never nakakita ng anumang mga adulterated na magaspang na bato noong si Xander Zaleski ay nasa opisina. Nagkaroon siya nagtrabaho para kay Vanna ng 15 taon, kaya hindi ba matagal na siyang tinanggal kung siya nakagawa ng napakagandang pagkakamali. Saglit na natigilan si Direk Chester. Paano nalaman ni Miss Zora na nagtrabaho si Xander kay Vanna noon pa? Wala talaga akong alam dyan. Mula sa aking pananaw, sinusubukan mo bang tumayo bilang taong taglagas para sa isang tao iba? Tinitigan siya ni Maisie gamit ang malamig at solemne nitong mga mata. Binigyan siya ni Nolan ng patagilid na sulyap ngunit hindi umimik kahit isang salita. Lumitaw si Willow sa labas ng pinto ng sandaling iyon. Kabanata 10. Nabalitaan ni Willow na dumating sina Nolan at Maisie sa bodega ng hilaw na materyales, pati na rin si Director Chester na napatawag. Kaya naman, nagmamadali siya sa takot na may mabubunyag. Pinigilan niya ang gulat sa kanyang puso at nagtanong na parang wala siyang alam tungkol sa usapin, anong nangyari? Nolan, bakit ka nandito? Bumalik ang beat senador na ito para lang pahirapan ang buhay ko ha. Siya kahit na natagpuan ang kanyang paraan sa hilaw na materyales warehouse. Noon, inutusan ko silang kumuha ng isang batch ng mga adulterated rough diamonds upang makatipid ng malaking halaga ng pera. Pero hindi ko inaasahan ang beat senador na ito sadyang ilabas ang isyong ito sa sandaling bumalik siya. Tumingin sa kanya si Nolan at walang pakialam na nagtanong, ano ang problema nito adulterated ores? Hindi napigilan ni Willow ang pagkayam ng kamao pero umarte pa rin siya na parang inosente. Hindi ako sigurado. Dapat mong malaman na wala akong alam tungkol sa magaspang na diamante at mga gemstones. Ang pagkuha ng magaspang na diamante ay dumaan sa aking pag-aproba sa paglipas ng mga taon, ngunit palagi kong iniisip na pareho sila ng mga iyon pumasok kanina. Ang kanyang kamangmangan pagdating sa magaspang na diamante ay naging kapaki-pakinabang sa kanya. Napangiti si Maisie. Napakamapagmahal ni tatay. Inabot niya talaga ang kumpanya sa isang taong walang alam tungkol sa alahas. Siya lang hindi natatakot na talagang malugi ang kumpanya, ha? Ako, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Si Willow ay naubusan na ng mga ideya kaya lahat ng kanyang magagawa nakatitig kay Nolan. Nolan, kailangan mong maniwala sa akin. Maisie, Beat senador itataboy ko siya sooner or later. Hindi dahil hindi naniniwala si Nolan sa hinala ni Maisie. Si Willow lang iyon ay palaging nasa tabi niya nitong mga taon. Kahit na wala siyang alam tungkol sa fashion at alahas industriya, siya ay nagtatanong at natututo mula sa kanya sa lahat ng ito habang alam niyang hindi mukhang mapagpanggap si Willow. Inilipat niya ang tingin kay Director Chester.
Natanggal ka na. Natigilan si Direk Chester, ngunit tinanggap niya na ang kabilang partido ay isang taong hindi niya kayang tumawid. Napakagatlabi si Willow habang nasaksihan ang pagtanggal kay Director Chester. Ito ay maswerte na pinagkatiwalaan siya ni Nolan. Nilainggan ni Nolan ang kanyang ulo at sinabi kay Maisie, ikaw na ang bahala sa pagkuha ng magaspang na diamante at iba pang hilaw na materyales mula ngayon. Pagkatapos ay umalis siya sa bodega ng hilaw na materyales pagkatapos sabihin iyon. Habang naglalakad si Maisie pabalik sa kanyang opisina, naabutan siya ni Willow, nakaunat inilabas niya ang kamay niya, at hinawakan siya. Maisie Vanderbilt, sinasadya mo yan, hindi ba? Lumingon si Maisie, sumulyap sa kanya, at natatawang nagtanong, ano ang ginawa ko layunin? Ikaw, sinadya mo bang lapitan si Nolan? Dinala mo pa siya sa hilaw na materyales bodega, ikaw ba? Kay, sa tingin mo ba maniniwala si Nolan sa iyo? Isang bakas ng kasiyahan ang bumungad sa mga mata ni Willow. Nakita mo mismo, ako ay ang pinagkakatiwalaan ni Nolan, kaya huwag ka nang mag-isip tungkol sa pagbabalak laban sa akin. Oh, sinasabi mo bang dinala ko siya sa bodega ng hilaw na materyales para maghasik ng alitan sa pagitan ninyong dalawa at sinabi sa kanya na ang magaspang na diamante ay naghahanda para maghinala siya sa iyo? Nang makita ang galit na ekspresyon ni Willow, napangisi si Maisie habang nakakross arms sa harap sa kanya. What makes you think that I have the time to care about the relationship sa inyong dalawa? Siya ang gustong sumunod sa akin sa hilaw bodega ng materyal. May kinalaman din ba sa akin iyon? Maisie, huwag mong isipin na paniniwalaan ko ang anumang lalabas sa iyo. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Bakit mo ako pinagkakaabalahan na sabihin sa akin ang lahat ng ito? Inis na sabi ni Maisie, I'm not done with you when it comes to ang batch ng mga adulterated na magaspang na brilyante. Kung hindi dahil sa aking itinatag ni nanay ang Vanna Jewelry at hindi ko matiis na ilantad ang bagay, ay wala kang pakialam sa dami ng mga una na nasa likod mo. Talagang kayang takpan ni Nolan ang langit, ngunit si Maisie ay hindi isang pushover na gaya ng ilan maaaring tumigil ang random na tao. Aalis na sana siya nang hawakan ulit siya ni Willow. Maisie Vanderbilt, huwag isipin mo na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa pagbabalik mo. Huwag kakalimutan na ang iyong video ay hindi na nakatiis si Maisie kaya tumalikod na siya at inagaw ang cellphone niya telepono. Anong ginagawa mo? Gusto itong bawiin ni Willow ngunit iniwasan siya ni Maisie. Sa pagtingin sa nakakatakot na ekspresyon ni Willow, ngumiti si Maisie. Lagi mong gustong-gusto takutin mo ako sa video na iyon, hindi ba? Naglakad siya sa isa sa mga bintana ng koridor, iniunat ang kanyang kamay mula sa window, at nabitawan ang cellphone ng bigla. Pinagmasdan ni Willow ang pagbaba ng kanyang cellphone mula sa 19th floor. Maaari lamang itong matapos hanggang nabasag sa milyon-milyong piraso. Ikaw, gusto mo talagang takutin ako sa video na iyon, hindi ba? Tingnan natin kung kumusta kapag babantaan ako sa hinaharap ngayon na ang video ay isang bagay ng nakaraan. Bumalik si Maisie sa kanyang opisina nang hindi lumilingon. Nanginginig na sa galit si Willow, ngunit gamaan din ang pakiramdam niya at napaboran ang pag-iisip na ang video ay nawasak. Hayaan na. Hinding-hindi malalaman ni Nolan kung sino ang babaeng iyon mula noon. Disappointed na siguro sa akin si Nolan dahil sa pinalabas ng beat senador na iyon ngayon. Hindi na ako makapaghintay. Maaari lang akong maging babae ni Nolan pagkatapos kong makapuntos ang jackpot kay Nolan ngayong gabi. Dumating na ang takip silim. Sa pag-aaral ng Goldman Mansion. Sir, nakuha ko na. Si Maisie Vanderbilt ay ang anak na babae ni Stephen Vanderbilt kasama ang kanyang dating asawa.
Siya ang panganay na anak na babae ng Vanderbilts. Nanay ni Maisie ay isang designer ng alahas. Itinatag ng kanyang ina at Stephen Vanderbilt si Vanna Alahas. Ang lahat ng shares ng kumpanya ay nasa pag-aari ni Stephen mula noon ang pagkamatay ng ina ni Maisie. Ang dahilan kung bakit nag-abroad si Maisie 6 na taon na ang nakakaraan hindi kilala. Ang boses ni Quincy ay nanggaling sa cellphone na nakalagay sa gilid. Nasa kamay ni Nolan ang impormasyon ni Zora at sinusuri niya ang mga dokumento. Lumamlam ang mga mata niya nang marinig ang paliwanag ni Quincy. Yung si Willow ba ang pinupuntirya niya dahil hindi siya nakakasundo sa katotohanan na ang kumpanya ay nasa pag-aari na ni Willow. Gayunpaman kung si Maisie ay miyembro ng Vanderbilts, bakit hindi siya nakilala ni Willow sa simula pa lang? Gabi na. Inilagay ni Nolan ang lahat sa likod niya, bumalik sa kwarto at napansing may tao sa kanyang kama. Binuksan niya ang ilaw at nakita niya si Willow na nakaupo mula sa kanyang kama na nakasuot ng manipis at lantad na damit pantulog. Nanlamig ang kanyang mga mata at walang pakialam na nagtanong, bakit ka nasa kwarto ko? Maaaring payagan niya itong manatili sa mansyon ng Goldman, ngunit hindi niya ito pinayagan matulog sa kanyang kwarto. Sinadya ni Willow ang damit na ito at malinaw na ipinahiwatig sa kanya, ngunit ito parang nagalit sa kanya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi dahil medyo ayaw niya. Nolan, iniisip ko, hindi mo ako pinahintulutang mapalapit sa iyo mula noong gabing iyon mula 6 taong nakalipas. May nagawa ba akong mali? Ang kanyang ekspresyon ay mukhang napaka-inosente, nakakaawa, maamo, at walang magawa. Si Nolan ay isang ordinaryong tao. Tiyak na pekeng sabihin na wala siyang nararamdaman anumang bagay. Nang makitang hindi na siya nagsalita, nagkusa si Willow na bumaba kama at niyakap siya. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito, yumuko, at sinubukang gawin halikan mo siya. Nang papalapit na ang mga labi ni Willow sa kanya, ang mukha ni Maisie ay bumungad sa mukha ni Nolan isip, at bigla niyang itinulak si Willow palayo na may bakas ng pagkasuklam mula rito kanyang mga mata. Nolan, nataranta si Willow na naitulak palayo. Nolan, ako. Tuldok-tuldok. Ako ba iyon kasuklam-suklam sa iyo? Bakit? Bakit kaya niya napuntahan ang buong Maisie noong gabing iyon 6 na taon na ang nakakaraan, ngunit hindi kung kailan kasama ko siya? Ang nangyari 6 years ago ay isang aksidente. Hinahayaan kitang manatili sa tabi ko, at kaya kitang gantihan ng kahit anong gusto mo. Ang nangyari ngayong gabi ay hindi upang kunin bilang isang president. May naisip si Nolan nang tumalikod siya at muling tumingin Willow. Si Maisie ay isang miyembro ng pamilya ng Vanderbilts, tama ba ako? Nagulat si Willow. Bakit niya babanggitin si Maisie bigla? May nalaman ba siya? Siya ang nakababatang kapatid ko, kung gayon bakit hindi mo siya nakilala nang dumating siya sa kumpanya ngunit sinampal sa mukha niya? Noong una ay naisip ni Nolan na maaaring nag-provoke ang babae Willow upang magawa ito ng huli. Nalaman na lamang niya na siya ay mula sa Vanderbilts matapos siyang tingnan background na impormasyon. Natuklasan din niya na ang Vanna Jewelry ay itinatag sa ang pangalan ng ina ng babaeng iyon, at si Stephen ay isa lamang sa kumpanya mga shareholder. Bahagyang nakagat ni Willow ang kanyang labi at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay, ngunit bumigay siya inosenteng tingin sa mukha niya. Sa totoo lang, may sama ng loob kami ng kapatid ko dati. Ano ang sama ng loob? May naisip si Willow, at namumula ang mga mata niya. Siya ang tao na nagdroga sa akin noong gabing iyon 6 na taon na ang nakararaan. Alam kong tina-target niya ako kami ni nanay simula nang dumating kami sa Vanderbilts dahil ako ang iligal na anak na babae.
Siya ang kandidatong hahalili kay Vanna Alahas orihinal, ngunit ang aking ama ay labis na nagalit at pinalayas siya dahil sa ang pangyayaring iyon. Bahagyang dumilim ang mukha ni Nolan. Nadroga din siya 6 na taon na ang nakakaraan. Ganyan ba talaga ginawa ng babaeng yun, Willow? Gayunpaman kung husgahan ang kaabangan ng babaeng iyon, hindi imposible. Hindi alam ni Nolan ang dahilan kung bakit siya maiirita dahil dito. Dapat kang magpahinga. Walang pakialam na umalis si Nolan. Ang mga tingin ni Willow ay unti-unting naging kasuklam-suklam matapos isara ang pinto. Maisie? Maisie? Maisie na naman. Ang pagkakaroon ni Maisie ay isang banta lamang sa akin. Ako can't let that bitch senador stay in Vanna, that's for sure.